biktima ng di umano Carabao Napper ang magsasakang si Mario. Lahat ng tatlo niyang kalabaw na katuwang pamangkin niya sa pagsasaka nawawala. Kahit ito lang mali sa akin, matalik sa loob ko. Minsan yung tatlo pa, hindi mas matalik. Magpapaskol daw sana si Mario umaga nitong February 23 nung napansin niyang wala na ang kanyang mga alagang kalabaw na sina Zigzag, Mestiza at Tala sa pinagpalian niya sa mga ito sa bahagi ito ng bundok. Doon po tinari yung kalabaw sa isang alaya. Tapos yung isa, andog kumakain. Tapos yung isa dito yung bulok. Dito sa kanay, tinari yung tatlo din ng kalabaw dito. Nung panayala naman na, yun isang ako, nabalik. Makita naman ito, sinigay itong puro na rin, kaya nabali yung isa nga. Pagka nakakawala, bumabalik. First time na nawala ng kalabaw. Hinala ni Mario ang kanyang mga alagang kalabaw. Ninakaw. Kaya kayod kalabaw siya ngayon sa paghahanap sa mga ito. Nakakainitan. Halos hindi na ako makatulog. Saktan din po kami pag nakikita namin si tatay na nahihirapan. Hindi po siya kaya, puro ito. Dapat nakikita mo yung pagod sa itsura ng puso. Sa tatlong alagang kalabaw ni Mario, ang pinakamatagal na raw niyang kasama sa loob ng halos 2 dekada, si Zigzag. Kaya yun ang pinangalan ko sa kanya. Mabilis siya magdalagan. Malaging katulungan sa akin para mapaaral ng bata niya. Relasyon nila na parang mag-anak. Parang anak niya talaga. Hindi kalabaw yung turing niya. Parang tao. Yan na yung katuwang ng arawa ko. Magmula sa natividad hanggang dito, sa palayan, inuwi siya ng kalabaw niya. Siguro may isang oras. Mararamdaman na lang namin yung tungay niya, kinakatak niya. Sa pinto, babangon ako, makita ko, tulog siya sa kariton. Inuwi siya ng kalabaw niya. Bilang walang kapatid na lalaki, nagpapasalamat po kami kasi yung gawain na dapat may katuwang siya, ay gagampan ng puro sigsag. Malakas po talaga kawalan sa sigsag. 18 years na pinagsamahan nila. Parang nawalan na rin po siya ng anak. Ang ikalawa naman, si Mestiza. Nung nanganak siya, inagatasan ko na siya. Pang baon-baon mga apo ko, pang ulan yung iba. Binibenta naman nung anak ko yung sobra. 50 isang bote. Habang ang pinakabata, si Tala. May puting buntot, tapos mayroong puti rin sa stok, tawag sa. Eh, mabait yung mga bata. Apo ko, nilalapitan, hindi matimas. Ang mga alagang kalabaw nga raw ni Mario ang nakatulong sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kasi mga bata pa lang po kami, alaganap po sa ng tatay namin. And yung tatay namin, no right po siya. Wala po siyang ibang alam na ano yun talaga. Pero gumagawa po talaga siya ng paraan. Pag araw-araw po ma'am namin ang gastusin. Halos dito na po namin kinukuha. Nang basta kalabaw din po yun eh. Yung pagagap po namin kagamit. Nasasaktan din po ako. Lalo pag ay father ko. Siyempre pagka marami sa harap, okay siya. Pero pag talikod niya, alam mo yung nilupat. Nakikita mo naman po sa mata na isang tao lupot eh. Kahit hindi niya sabihin. Katawang pumasa ka dahil sa karalaka. Eh, mahirap ma'am. Talagang mawala ng kalabaw dahil yun ang katuwang ko sa paghanap buhay. Katulad yung bukod niya, yung bigalong araruin ko yan. Ano pa pang mga along kato manira lupa? Ala. At kung nagkataon, hindi pala ito ang unang beses na may ninakaw na hayop sa bayan ng Palayan. Mayo nung nakaraang taon, ang kumpare ni Mario na si Remigio, nawalan naman ng alaga niyang baka. So, susuga ko po. Wala na po sa bitalian. Pinahapunan, nakita na lang daw niya ang bituka nito. Alam ko pong baka ko yun. Kilala ko yung tali ng baka ko. Wala po kami ideya sa suspect. Kaya si Mario, natatakot na baka ganito rin ang sinapit ng kanyang tatlong kalabaw. Baka tinao. Ninakaw. Namilip ko po kami mga alaga ko. Masyadong masakit pag ginatay. Sana naman po, may kumuha, maawa siya sa kalabaw. May pakiramdam din yun, may buhay din yun. Ang iniisip namin, baka itinalo, pinabayaan. Baka naglalambot na sila sa mga kagutom, sa uhaw. Kawawa. Kasi po natin, patapos mo kidlater, nagpalibrol po ako ng mga tanod ko kung saan barangay para makatulong kami. Sa araw nito, kasama ang mga tauhan ng barangay, muling inikot ni Mario ang paligid ng bukid at bahagi
bahagi ng bundok sa pag-asang may makikita ritong bakas. Nagpalipad din sila ng drone. Pero walang nakita. Hanggang nung nakaraang Sabado, may nakakita ng nawawala nilang kalabaw. Matatanong niyo ka lang sa nga. Sure kayo? May nagpunta sa amin, tatlong tao. Sabi niya, andun daw yung kalabaw namin. Kinakabahan ako at baka ako hindi yun. Ano tay? Siya na ba? Siya na ba? Okay? Kalabaw kayo? Uy! Yan na nga! Oh! Ate! Ayun na! Oh! Oh! Oh, thank you, Lord. May tulong sa Lord. Awa naman, oh. Hindi ko maipaliwanag yung sobrang tuwa, pero sobrang awa. Sobrang payat. Ay, di ba patabay din na siya, Nay? Patabay din lang ulit. Ayan, si Tala, si Miss Tina, saka si Sixer. Yung itsura ng kalabaw, payat na payat talaga. Parang hindi na sila kumain, hindi na sila uminom. Ano ba yung sobra kaya ang huli na, huli ko. Nung pinatayo ko sila, hindi na makalakang. Ang tingin niya sa akin, naglalay parang nandang makawa. Papasalamat na lang, pati nakatay. Kung nakatay, aral na akong pinutulan ng katawan. Dahil ala na akong katawan. Jojo, Kunana, maraming salamat po, sir. Ay, finally. Kasi nung Sabado, dito po banda sa ibabaw na to, nakita yung kalabaw. Nung nulapitan ko, napansin ko na parang mga nangihina at hindi nauuhaw. Pinahit ko yung mga kalabaw dito. Kaya hindi siya makalayo at hindi mahirapan yung may-ari ng paghahanap. Yun po sa kakasabi sa akin nung naghahanap, ganong itsura, saktong tatlo pa. Kaya na-sakot na yun yung hinahanap ng mga tao na naghahanap. Ayan, si Tala, si Miss Tina, saka si Sixer. Hindi po ako yung kumuha ng kalabaw, kundi nakita ko lang. Dati rin po, nawalan ako ng kalabaw. Ramdam ko rin po kung gaano ka sakit mawalan ng kalabaw. Ayan, uuwi na sila Sixer, si Miss Tisa. Ayan, uuwi na rin si Tala. Sobrang dalangin ko talaga na sana mabalik. Ibibigay niya. Lord, sa amin, binibinig namin na nakita talaga namin. Kinakabate. Baka tinawag yan. Wala ka rin pang nakita dumit na nagtalian, tatagal na yun, siyam na araw. Ibig sabihin, hindi lilipat-lipat. Kaya napunta kami dyan sa lahat ng tayo number, naikot namin. Ilang kami naghahanap. Wala kami nakita ng kalabaw. Kung saan natagpuan po yung mga kalabaw, malapit lang din po sa lugar namin. Wala po kami napapansin na mga lugar dito dahil bundok na po ito na pataas na rin po. Liglig na rin po ito. Sa suspect po o kung sino man po yung kumuha, wala kami ideya kung sino. Ang nakaano lang po sa amin, pinakailangan siya. Hindi siya kusang nakawala. Ang mga otoridad patuloy pa rin iniimbestigahan ang kaso. Okay? Mga kalabaw kayo? Pagka napatunayan po natin na kung sino man po ang kumuha sa hayop na nawawalang ito, maaari po itong makulong sa kakonstriksyon bayo na may pagkakakulong po na 6 hanggang 12 taon. Ang malalabag pong kaso so ay anti-harassment law. Sana ay makulinsya kasi masyado kami pinahirapan. Hindi lang ako pinahirapan, pati kalabaw. Hindi pa sila obrang gamitin, hindi na nakatulong. Ang hina, hindi ko nga may sugat. Pati nga yung palay ko, pinakati ko na, pero pinakain ko. Sinaksakan ko po ng vitamins para lumakas ang kanilang katawan. Monitor po natin to twice a week. Para matulungan pa rin sila sa kanilang hanap buhay, may nagbigay din ng dagdag kagamitan sa bukid at grocery items. So, meron po tayo dito farming set na worth 30,000. Naglalaman po ng isang box po ng Trinizer, dalawang electronic sprayer po. Ano po ito po mga tinanong natin ay nakatulong po sa inyo para po makabangan muli sa pagkawala ng zigzag, kinisisa at saka ni Megan. Mayroon po kami dyan ng konting tulong, food assistance para po sa pamilya, para pandagdag po sa pang-araw-araw ninyo. First time na nangyari sa amin ito, malaking bagay sa amin yan. Magagamit namin ito. Patunayan natin na marami po palang tutulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Kay MJS, maraming salamat po. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Habang si Mario, ang tanging hiling lang niya, ang kanyang mga alaga, sabay niya sanang
kumanda. Napaka-importante nyo, parang anak na tuloy kayo ni Tatay Mario. Kaya sana, dito na lang kayo lagi. Kung wala kayo, hindi na ako makatatrabaho. Umako kayo para yung pamilya kayo sa akin. Ang inyo pong kapuso, TikTokers na rin. I-follow lang po kami sa aming TikTok.